Anong gagawin natin, Alon? Hindi natin kaya ang ganyang kadaming halimaw! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol kay Alon. 14 na taong gulang, isang tahimik at mahiyaing bata. Dinala siya ng kanyang amang si Fernan sa probinsya upang pansamantalang manirahan sa bahay ng kanyang lolo. Doon sa lumang bahay, natagpuan ng batang si Alon ang isang lumang kabinet. Isang bagay na magdadala sa kanya sa isang kakaibang mundo. At sa mundong yun, makikilala niya ang ilang kabataang may taglay na kapangyarihan. Ngunit ano nga ba ang papel ni Alon sa mundong yun? Isa ba siyang tagapagligtas o may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon? Sa kanyang paglalakbay, makakaharap niya ang isang mahiwagang leon. Kaibigan kaya ito o isang kaaway? At sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong, makakabalik pa kaya si Alon sa kanyang mundo? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Si Alon ay 14 na taong gulang, payat, maputla, at tila laging malungkot. Lumaki siya sa lungsod ng Maynila, sa isang maliit na apartment na ang palaging kasama ay ang kanyang ina, isang guro sa pampublikong paaralan. Tahimik siyang binatilyo at mas gusto niya ang magkulong sa kwarto para gumuhit sa kanyang sketchpad kaysa ang makihalubilo sa iba. Mahilig siyang magbasa ng mga alamat at mga kwentong kababalaghan. Wala siyang masyadong kaibigan dahil sa pagiging mahiyain at sobrang sensitibo. Ayos na siya kung ano ang meron siya. Masaya siya maski nag-iisa. Ngunit nagbago ang lahat nang biglang mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Ang ama niyang si Mang Fernan na isang sundalo ay hindi na rin alam kung paano siya maaalagaan dahil hindi naman ito kayang pagsabayin ang trabaho at ang pag-aalaga sa anak. Pagkatapos ng libing ng kanyang asawa, napagdesisyonan niyang ipaalaga ang kanyang anak sa kanyang ama na si Lolo Eko. O sige na, ihanda mo na yung mga gamit mo, anak. Babiyahe na po ba tayo ngayon, Tay? Bakit parang ang bilis naman po yata? Anak, kailangan ko din kagad makabalik. Hindi naman ako pwedeng magbakasyon ng matagal. Kaya pagkatid ko sa iyo sa lolo mo, aalis na rin ako. Sige po, kung yan po talaga ang solusyon, Papa. Ayos na po sa akin. Basta ipangako niyo po na magkikita po ulit tayo, ah. Promise, anak. Magkikita tayo ulit. Huwag ka mag-alala. Siya nga pala, habang nasa poder ka ng lolo mo, lagi mo siyang tutulungan sa mga gawaing bahay, ah. Huwag kang magiging pasaway. Opo, Papa. Susunod po ako. Mabuti naman kung ganon. Oh, bakit naman parang ang lungkot ng mukha mo? Papa? Huwag ka nang malungkot. Alam kong hindi madali ito, anak. Pero kailangan nating magtulungan. Kailangan natin magtiis pansamantala. Saka maski naman malayo tayo sa isa't isa. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din po kita, Papa. Salamat, anak. Pwede po ba akong tumawag sa inyo kapag namimiss ko po kayo? Oo naman. Basta't may signal, sasagot ako kagad. Kahit na anong oras, anak. Sige po. Salamat, anak, ha. Mabait kang talaga. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha. Kumain ka sa oras. Mag-aral ka mabuti. At huwag na huwag mong iisipin na iniwan kita. Ginagawa ko to para sa iyo, anak. At sa magandang kinabukasan mo. Naiintindihan ko naman po eh. Wala po kayong dapat na alalahanin sa akin. O siya, sige na.
Malayo-layo pa ang biyahe natin. Baka gabihin na tayo sa pagpunta kina lolo mo. Sige po, ihanda ko na po ang mga bag ko. Makalipas ang ilang minuto ng pag-aayos ng gamit, tumulak na ang mag-ama sa biyahe nila patungong probinsya. Tahimik lang si Alon habang nasa bus. Yakap-yakap ang kanyang backpack kung saan nakalagay ang kanyang mga damit at ilang mga paboritong libro. Habang unti-unting lumalayo sa lungsod, napansin ng binatilyo ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mula sa magulo at maingay na kalsada, naging mas tahimik na at mapuno ang mga gilid ng daan. Nakaramdam siya ng antok. Nang pipikit na ang kanyang mga mata, biglang may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kahit sarado ang mga bintana ng bus. Tapos may narinig siyang nagsalita, parang bumulong malapit sa kanyang tenga. Alon, sa wakas, paparating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Napalingon siya, pero ang nakita lang niya ay ang tulog niyang ama at ilang pasaherong natutulog rin. At ang konduktor na matyagang kinakausap sa harap ang driver. Napabuntong hininga siya at pinilit ang isip na guni-guni lang yun. Tumingin siya sa labas ng bintana habang patuloy ang pagtakbo ng bus. Nasilayan niya ang tanawin sa labas. Madilim ang langit, tila uulan ng malakas. Ang mga puno sa labas ay parang sumasayaw sa malakas na ihip ng hangin. Maya-maya pa, biglang isang malakas na busina ang narinig niya. Napaigtad siya at napakapit sa kinauupuan. Nagising din si Mang Fernan. Agad nitong nakita ang reaksyon ng bata. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako, Papa. Nagulat lang po ako. Mahaba pa ang biyahe natin, anak. Mabuti pa'y matulog ka na uli. Tumango na lamang si Alon at di na sumagot sa kanyang ama. Si Mang Fernan naman ay bumalik na sa kanyang pag-idlip. Madilim na nang makarating sila sa baryo. Pagbaba nila mula sa tricycle, ay agad na ding nagbayad si Mang Fernan. Umalis naman kagad ang tricycle na tila nagmamadali ring makauwi. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Alon habang nakatanaw sa harap nila. Sa tapat ng maikling bakod na yari sa kawayan, may isang lumang bahay na yari sa kahoy. May mga halamang nakapaso sa gilid ng hagdan at lumang lampara na nakasabit sa poste ng balkon. At sa balkon, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kamiseta at may suot itong kakaibang kwintas na tila kumikislap kapag tumatama sa liwanag ng lampara. Naninigarilyo ito habang nakatingala sa buwan na noon ay bahagyang nababalutan ng manipis na ulap. Pagkakita sa kanila, agad itong tumayo at sinalubong sila sa kanilang pagdating. Aba, Fernan! Ikaw ba yan? Nako! Ang anak ko! Dumating ang anak ko! Mano po, itay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sino ba itong kasama mo? Abay, guwapo Kamukha ko. Siya po si Alon, itay. Anak ko po siya. Ano ka mo? Anak mo? Ibig sabihin, apo ko ang batang ito. Pamilyar ang pangalan niya. Parang narinig ko na. Ipinangalan ko po kasi siya dun sa palagi niyong ikinikwento sa akin na naging kaibigan niyo. Aba, oo nga kapangalan mo nga. Pero hindi ko na masyadong maalala Siguro kung may magpapaalala sa akin, matatandaan ko. Matanda na kasi ako Medyo makakalimutin na. Kitang-kita sa mga mata ni Lolo Eko ang saya. Lumapit ito sa bata at pinisil-pisil ang balikat ni Alon. Bahagyang nangingilid ang luha nito sa kanyang mga mata. Noon lamang niya nakilala ang kanyang apo, nakaisa-isang bunga ng anak niyang si Fernan.
Hala, sige. Pasok kayo, pasok. Kumain na ba kayo? Meron akong pandesal doon sa loob. Halina't magkape tayo. Habang papasok sila sa loob, ay tahimik lang si Alon. Ramdam niya ang init ng pagtanggap ng matanda. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng atensyon, ngunit hindi niya yun ikinailang. Hala, sige, maupo kayo. Upo. Ibaba niyo na muna riyan ang mga gamit niyo. Maraming salamat po, Itay. O siya, sabihin niyo nga, bakit kayo napadpad dito bigla? Wala ka bang duty ngayon? Nasaan ang asawa mong si Lisa? Wala na po si Lisa, Itay. Mahigit 1 linggo na po siyang patay. Naaksidente ho sa kalsada. Ano ka mo? Si Lisa! Patay na! Tumango si Fernan, habang si Alon naman ay napayuko ng bahagya. Diyos ko! Patawad, anak! Hindi ko man lang nalaman. Hindi ko man lang siya nakita. Naging mabilis po yung mga pangyayari, Tay. Saka wag na po kayo mag-alala. Naiintindihan ko naman po, kundi po kayo nakapunta. Matanda na po kayo at mahirap na po ang biyahe para sa inyo. Kaya nga po nandito ako para ipaalam sa inyo ng formal kung ano po nangyari. Saka nga po pala, may sasabihin po akong importanteng bagay sa inyo, Itay. Ano yon, anak? Itay, hindi ko ho kayang alagaan si Alon habang nasa serbisyo po ako. Hindi ko siya kayang iwang mag-isa sa Maynila. Kung pwede po sana, dito na po muna siya sa inyo. Sa akin? Opo, Itay. Dito po muna siya titira. Dito na rin po siya mag-aaral kung sakali nang pumayag kayo. Kapag may mas maayos na po kong kalagayan, kukunin ko na lang po siya ulit. Pero ngayon po, ito lang po ang kaya ko. Napatingin si Lolo Eko kay Alon. Tila kinikilala niya ito. Walang problema doon, anak. Ako ang bahala kay Alon. Kahit matanda na ako, kaya ko pa naman siyang alagaan. Maraming salamat po, Itay. Huwag po kayo mag-alala. Bukas na bukas po ay magpapahanap ako ng kapitbahay o kabarangay man lang na pwedeng umalalay sa inyo sa umaga. Yung bang maglaba, magluto at iba pa. Ako na po magbibigay ng buwan ng sahod niya. Nako, huwag ka na magpahanap. Meron na akong naiisip. Si Teresita. Balo na yun. Mabait, maasikaso, at marunong sa gawain bahay. Pwede ko siyang kausapin bukas. Maraming salamat po talaga, Itay. Malaking ginhawa po ito sa akin. At salamat po sa pagtanggap niyo po kay Alon. Pwede ba namang hindi ko tanggapin yan? Tingnan mo nga, kabukang-kabuka ko. Para kami pinagbiyak na bunga nung halos magkasing edad pa kami. Talaga ba, Itay? O ano, Alon? Ayos na. Okay na sa lolo mo na dito ka tumira. Magpapakabait ka dito, ha? Huwag mo siyang bibigyan ng sakit sa ulo. Opo, Papa. Apo, huwag ka mag-alala. Dito sa bahay na to, ligtas ka. Maaaring hindi kita nasubaybayan mula nung sanggol ka pa. Pero simula ngayon, ako na ang magiging mata at tenga ng papa mo habang wala siya. Ako na rin ang magiging kamay nila para magabayan ka at mapalaki ng maayos. Magtiwala ka sa lolo mong pogi, hane. Salamat po, Lolo Eko. Matapos magkape at mag-usap, inihanda na ng matanda ang magiging tulugan nilang mag-ama. Sa loob ng bahay na yun ay may 3 silid. Tigi-isa sila. Pagpasok ni Alon sa kwarto niya, napahinto siya saglit. Namangha siya. Maayos at malinis ang buong silid. Makinis ang kobre-kama. Walang alikabok ang mga istante. At ang sahig ay tila makislap at halatang palaging nawawalisan. May maliit na mesa sa gilid na may ilaw at ilang aklat na maayos ang pagkakasalansan. Sa edad ni Lolo Eko na 76, hindi inakala ni Alon
na kaya pa nitong alagaan at panatilihing malinis ang buong bahay, lalo na't may konting kalakihan ito. Mula sa sala hanggang kusina, maging ang paliguan ay malinis at maayos. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit niya, nahiga na si Alon sa kama. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hindi nagtagal, nakatulog siya kagad. Marahil ay dahil sa pagod sa mahabang biyahe nila ng kanyang papa. Habang natutulog si Alon, nanaginip siya. Sa panaginip niya, naroon siya sa isang madilim na lugar. Walang bahay, walang tao, at wala rin siyang makita. Maya-maya pa, may narinig siyang isang pamilyar na tinig. Sa wakas, dumating ka na, Alon. Nagulat si Alon. Nagpalinga-linga siya, pero wala siyang makita kahit sino. Sino ka? Nasaan ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo pa ako kilala. Pero darating ang araw na makikita at makikilala mo rin ako. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Nasaan ka ba? Nagising si Alon. May kunting pawis sa kanyang noo. Sandali! Pambihira. Panaginip lang pala yun. Tumayo siya at lumapit siya sa bintana. Sumilip siya sa labas. Tahimik ang buong bakuran ng kanyang lolo. Ganon din sa mga kapitbahay. Nang makita niyang ayos lang ang lahat, bumalik na siya sa kama at muling nahiga. Kinabukasan, maaga silang nagising. Abala si Lolo Eko sa paghahanda ng agahan, samantalang si Alon ay tahimik lang na nakaupo sa mesa. Ang kanyang papa naman ay nag-aayos ng kanyang mga gamit sa bag. Makikita sa mukha ni Alon ang lungkot, pero pilit niyang pinipigilan ang sarili na umiyak. Pagkatapos kumain, lumapit na ang kanyang papa sa kanya. Paano, anak? Aalis na si Papa, ha? Papa, mamimiss ko po kayo. Konting tiis lang, anak. Kaya natin to. Makinig ka palagi sa lolo mo. Itay, ikaw na din po ang bahalang makipag-usap dun sa magiging kasama niyo dito sa bahay. Buwan-buwan ho ako magpapadala ng pera para pampasweldo at panggastos na rin po niyo ni Alon. Sige, anak. Mag-iingat ka. Huwag ka masyado mag-alala sa anak mo. Tumayo na si Alon at niyakap na ng mahigpit ang kanyang ama. Hinatid nila ito hanggang sa labas. Sumakay na rin ito kagad ng tricycle. Kumaway pa si Alon habang papalayo ang sasakyan. Halika na, apo. Pumasok na tayo sa loob. Pagbalik nila sa loob ng bahay, napansin ni Alon ang isang bagay na hindi niya ganong napansin kagad. Ito ay isang malaking kabinet sa gilid ng sala, malapit sa lumang bentilador. Lumapit siya rito para mas tignan ng maigi. Ang kabinet ay gawa sa matigas na kahoy. Itim ang kulay nito, luma na at halatang matagal nang hindi ginagamit. Ang mga hawakan ng kabinet ay metal, kulay tanso na kupas na. Mukhang matagal na ding hindi nabubuksan. Napakunot ng noo si Alon. Hindi niya alam kung bakit parang nahihila ang atensyon niya sa lumang kabinet na yon. Para bang may bumubulong sa kanya na buksan ito. Apo, ano bang ginagawa mo riyan? Lolo, ano pong laman ng cabinet po na to? Isa lang yung lumang kabinet at wala yung laman. Hindi ko lang maitapon kasi sayang naman. Tumango si Alon at lumapit na sa kanyang lolo. Bago makalayo, muli niyang sinulyapan ang kakaibang kasangkapan na yon. Nagtataka siya kung bakit nasabi ng kanyang lolo na wala itong laman pero nakakandado. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nakasanayan ng binatilyo ang buhay sa probinsya. Tahimik ang buhay doon. Gigising sa tilaok ng manok, mag-aalmusal,
magdidilig ng mga halaman, at sa gabi, maghahapunan at bago matulog ay magdarasal sila at nagsisindi ng insenso. Isang gabi, habang umuulan at humahampas ang hangin sa mga bintana, nagising si Alon. May narinig siyang mahinang kaluskos. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa kwarto. Maliwanag ang sala, pero hindi niya nakita doon ang kanyang lolo Eko. Lumabas siya. Nakita niyang bukas ang kabinet at ang liwanag sa buong sala ay galing sa loob nito. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Alon sa kabinet. Habang papalapit siya, may narinig siyang tinig mula sa loob. Mahinang boses na parang bata. Nagtatawanan, naglalaro. Saan galing ang mga boses na yun? Parang dito sa loob ng kabinet ah. Mas lumapit pa siya. Tinignan niyang mabuti ang bawat sulok nito. Maliwanag, pero wala naman siyang nakitang bata. Mas lumakas ang tunog nang makalapit siya ng tuluyan. Ano ba? Ano ba, Ikong? Halika na! Napapitlag si Alon. Hindi niya kilala si Ikong. Wala sa sariling ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kabinet. Hinaplos niya ang kahoy. Malamig ito. At may naramdaman siyang kakaiba sa palad niya. Parang may dumadaloy na kuryente. Halika na! Sumama ka na sa amin! Mula sa loob ay may humawak sa kamay niya. Isang malamig na kamay. Hindi niya makita kung kanino galing, pero mahigpit ang hawak nito. Ah! Lolo! Lolo! Nakasigaw siya, pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biglang hinila ng kamay ang buong katawan niya, papasok sa kabinet. Tapos ay para siyang nahulog sa walang katapusang butas. Paikot-ikot ang paligid niya. Nawala ang liwanag. Pumanit ang dilim. Hanggang sa sumigaw siya ng napakalakas. Ilang sandali pa, nawalan siya ng malay. Mabigat ang ulo niya at parang umuugong ang paligid niya nang siya ay magkamalay. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang muka ng isang dalagita. Nakaupo ito sa tabi niya. Nakatitig sa kanya. Maganda ito. Maamo ang muka. Maputi ang balat. Mahaba rin ang buhok. Nakangiti ito sa kanya. Gising ka na! Teka, sino ka? Ako si Tala. Halika na! Bumangon ka na riyan. Hinihintay ka na nila. Kanina ka pa natutulog dyan eh. Ano? Pinagmasdan niya si Tala. Hindi niya ito kilala. At mas lalong wala siyang ideya kung bakit parang kilalang kilala siya nito. Nakahawak pa ang kamay nito sa kanya at pilit siyang pinatatayo. Sandali lang. Nasaan ba ako? Ano bang lugar to? Maligayang pagdating sa Ilaya, Alon. Kilala mo ko? Oo, bakit? May nakapagtataka ba doon? Huwag kang matakot. Hindi naman ako masamang tao eh. Halika na. Hinihintay ka lang nila. Napatingin si Alon sa paligid. Para siyang nasa loob ng isang malawak na hardin. Maraming halaman ang nasa paligid. Lahat ay may sari-saring kulay. Maliwanag ang paligid at maganda ang tanawin. Tahimik ang lugar at malamig ang hangin. Teka, hindi ko alam kung ano nangyayari. Nananaginip ba ako? Hindi, Alon. Hindi to panaginip. Nandito ka sa Ilaya at matagal na naming hinihintay ang pagdating mo. Ako? Bakit naman ako? May nakapagsabi sa amin na darating ang isang araw, darating ka dito. Ha? Sino? Basta, kung gusto mo malaman ang sagot dyan sa tanong mo, kailangan mo magtiwala. Sumama ka sa akin. Pero hindi kita kilala eh. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Ayos lang, kung hindi ka kagad magtitiwala. Naiintindihan ko. Pero wala kang pagpipilian. Kailangan mo sumama sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi pa nakakasagot si Alon nang biglang hinila siya ni Tala. Maigpit ang pagkakahawak ng dalagita sa kanyang kamay. Pero hindi naman siya nasaktan. Sa gulat niya, napakapit na rin siya
at sumunod. Habang naglalakad sila, napansin ni Alon na may kakaiba sa paligid. Ang mga damo sa dinadaanan nila ay yumuyuko na parabang nagbibigay daan sa kanila. Ang mga bulaklak naman na dati ay nakasara ay unti-unting namumukadkad kapag lumalapit sa kanila si Tala. Ano bang klaseng lugar to, Tala? Bakit ganito ang paligid? Parang napakamahiwaga. Ito nga ang Ilaya. Bakit ako nandito? Huwag ka na magtanong. Dadaling kita kay Apo sa Lumay. Sa kanya ka na lang magtanong dahil siyang nakakaalam ng propesiya tungkol sa'yo. Ha? Propesiya? Ano bang itsura yan? Huwag ka matakot. Ligtas ka sa lugar na to. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa dulo ng daan, may nakita siyang mataas na bahay. Gawa ito sa kahoy at may mga lampara na nakasabit sa bawat kanto nito. Doon sila papunta. Malapit na tayo. Nasa loob si Apo sa Lumay. Napansin ni Tala na tila naging magalaw ang kilos ng binatilyo. May pag-aalangan sa mukha nito. Huwag kang mag-alala. Mabait siya. Matanda na, pero matalino pa din. Sigurado ka ba? Baka mamaya, kung sino lang ang nasa loob, ha? Ano ka ba? Sigurado ko. Hindi ka naman niya sasaktan eh. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto ng bahay. Apo sa Lumay, narito na po si Alon. Pumasok kayo. Pumasok si Tala. Sumunod si Alon. Agad siyang sinalubong ng amoy ng mga tuyong dahon at usok mula sa mga nasusunog na insenso. Sa gitna ng bahay ay may luma at mahabang upuan kung saan nakaupo ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas. Lumapit ka, Alon. Bilisan mo. Dahan-dahan siyang lumapit sa matandang lalaki. Huwag kang matakot, iho. Hindi kita kakainin. Teka po, paano niyo po akong nakilala? Matagal na kitang kilala. Bago ka pa ipakanak. Nabanggit ka na sa mga panaginip ko. Natatakot ho ako sa inyo eh. Paano po ako makakabalik sa lolo ko? Ibalik niyo na po ako. Makakabalik ka din, iho. Pero hindi pa sa gayon. Kapag umalis ka nang hindi pa handa, baka mapahaba ka. Natigilan si Alon. Naisip niya kung ano ang mararamdaman ng kanyang ama kapag nalaman nitong nawala siya mula sa pangangalaga ng kanyang lolo Eko. Gusto niya nang maiyak, pero pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili. Ano po bang kailangan kong gawin? Ano po bang gusto niyo sa akin? May dahilan, iho, kung bakit ka dinala dito. May mga bagay na kailangang ayusin. May panganib na darating. At ikaw lamang ang maaaring makatulong sa amin. Teka, panganib? Ano bang klaseng panganib po yan? May mga nilalang na pumapatay na mga katulad natin. Mababagsik sila, iho. Wala silang awa. Paparito sila para magpalakas ng kanilang mga kapangyarihan. Ibig niyong sabihin, mga nilalang ng dilim? Anong klase itong mga to? Tulad po ba sila ng mga aswang? Mas masahol pa sila sa karaniwang mga aswang. Tinatawag silang kulto ng mga itim na gabon. Isang uri sila ng mga elemental na kumakain ng laman. Ang kinukuha nila ay ang mga kaluluwa at kapangyarihang nasa dugo ng mga taong tulad mo. Tulad ko? Bakit? Ano po ba ako? Wala naman po akong kapangyarihan tulad ni Tala na kayang magpabuka ng mga bulaklak. Natawa ng bahagya si Tala sa sinabi ni Alon. Oh, bakit ka tumatawa? Totoo naman, di ba? Napansin ko yung kanina habang papunta tayo dito eh. Wala. Natuwa lang ako sa sinabi mo. Kaya ako tumawa. Natawa ka? Kasi alam mong wala talaga akong kapangyarihan kagaya mo. Wala akong alam dito. Hindi ko nga alam kung totoo ba itong nangyayari. Naiintindihan ka namin, Alon. Alam kong nalilito ka pa at di makapaniwala sa mga naririnig mo. Mabuti pa, ay doon na lang muna kami sa labas.
Okay lang po ba, Apo? O sige, mabuti pa nga Tala. Agad siyang hinila palabas ni Tala. Tahimik lang si Alon habang naglalakad sila. Maraming tanong ang gusto niyang malaman ng sagot, pero pinipigilan na niya ang kanyang sarili dahil kanina pa ay nararamdaman na niyang tila tikom ang bibig ng mga kausap niya. Tipid na tipid ang mga ito sa mga detalye. Dinala siya ni Tala sa likod ng bahay kung saan may mas malawak pang hardin. Doon lang napansin ni Alon na wala pala silang kapitbahay sa paligid. Dito mo sila makikilala. Sila? May iba pa bang nakatira dito? Oo, kami mga bata na may kakaibang kakayahan. Huwag kang matakot, mababait sila. Nang igala ni Alon ang kanyang paningin sa paligid, napansin niya ang isang lalaki na tila mas matanda sa kanya ng ilang taon. Nakasuot ito ng pulang sando at shorts. Nakaupo ito sa isang malaking bato. Alon, siya si Isagani. Uy! May bagong dating ah! Ako si Isagani. Kumusta ka? Mabuti naman. Biglang tinapik ni Tala si Isagani sa balikat. Sige, Isagani, ipakita mo nga sa kanya. Gusto mong makita? Teka, makita ba ang alin? Ngumiti si Isagani at dahan-dahang yumuko. Kumuha siya ng isang maliit na batong bilog mula sa lupa. Tumayo siya at tinignan si Alon na parang may gustong patunayan. Tignan mong mabuti to ah! Dahan-dahan niyang tinapik ang bato sa kanyang kanang braso. Maya-maya, may kakaibang nangyari. Unti-unting nagbago ang kulay ng balat ni Isagani mula sa normal na kayumanggi ay naging kulay abo ito. Nakita ni Alon na parang kumintab at naging makinis ang ibabaw ng balat ni Isagani. At matigas ito. Napatitig si Alon. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Biglang kinuha ni Tala ang isang tungkod na kahoy mula sa gilid ng halamanan. Walang pasabi. Pinukpok niya sa braso si Isagani. Tumunog ang kahoy, pero hindi natinag ang binata. Hindi man lang siya nasaktan. Hindi man lang siya napaurong. Nakangiti lang siya, na parang wala lang. Ayos ka lang ba? Oo naman no, ayos lang ako. Sanay na akong palaging sinusubok ng mga kasama ko dito eh. Totoo yan. Minsan nga, kahit si Apo sa lumay, sinusubok siya dito. Ang galing. Parang naging bato ang balat mo. Tama ka, kaya kong gawing bato ang katawan ko. Pero pansamantala lang. Kasi kapag matagal ko tong ginagamit, kailangan ko magpahinga ng matagal. Biglang ibinaling ni Isagani ang kanyang pansin sa batong tinutungtungan kanina. Bigla niya itong sinuntok. Nabiyak ito sa gitna. Pero ang kamao niya, ni hindi man lang nasugatan. Wala man lang ito, maski konting gasgas. Imposible. Paano mo nagagawa yan? Hindi ko alam eh. Kasi sabi ni Apo sa lumay, mula ng sunggol pa lang ako, taglay ko na ang kakayang to. Kaya nga ako napunta sa pangangalaga niya eh, kasi dito, lahat ng mga batang katulad ko, katulad namin ni Tala, dito dinadala. Ganun ba? Napatango si Alon. Tahimik lang siyang nakatingin. Hindi pa rin makapaniwala. Ikaw kaya? Ano kayang kapangyarihan mo? Naku, wala akong kapangyarihan. Ordinaryong tao lang ako na naligaw dito sa mundo nyo. Nakita niyang ngumiti si Isagani. Ngunit sa matigas nitong anyo, dama ni Alon na totoo ang ngiting yun. Magaan ang pakiramdam niya sa bagong kakilala. Alam niyang mabait ito. Halika na, ipapakilala pa kita sa iba. Pagkasabi nun ay may dumating na isa pang binatilyo. Matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Matitigas ang kanyang braso at parang bato-bato. Pasa nito ang isang buong pinutol na katawan ng puno. Halos kasing lapad ng drum at halos 2 ulit ang haba nito sa taas ni Alon. Dumiretso ito sa likuran mismo ng bahay. Naglakad na parang wala lang. Wala man lang makita si Alon na bakas ng pagod sa mukha niya
ni hindi nga hinihingal. Parang magaan lang ang pasan niya kahit talatang mabigat ang bagay na yun. Ibinaba niya ang puno sa lupa ng maingat pero may kalabog pa rin dahil sa bigat at laki nito. Siya naman si Ikong. Siguro naman, di mo natatanungin kung anong kapangyarihan niya dito, di ba? Siya nga. Pero sasabihin ko na rin, kung ako ang pinakamatigas, siya naman ang pinakamalakas. Napanganga si Alon habang tinitignan si Ikong nang muli nitong buhatin ng kahoy at iayos. Hindi siya makapaniwala. Napatingin si Alon sa kanyang sariling mga braso. Lalong nadagdagan ang pag-aalinlangan niya sa sarili. Habang ang mga batang nakilala niya ay may lakas at kakayahan, siya ay wala ni isa sa mga yun. Ni tapang ay wala siya. Uy, may bisita yata tayo. Oo, siya si Alon. Ako naman si Ikong. Grabe, parang hindi tao ang lakas mo ah. Dahil dito yan, oh. Itinaas ni Ikong ang suot niyang kwintas. Kumislap yun sa liwanag ng araw. Isa itong kwintas na gawa sa pinatigas na hibla ng halaman. Sa gitna nito, nakasabit ang isang bato na may malakristal na itsura. Ang bato ay kulay berde na may halong ginto sa gitna at tila may gumagalaw sa loob kahit hindi ito inaalog. Kapag tumatama sa sinag ng araw, kumikislap ito. Dito ko nakuha ang lakas ko. Galing to kay Apo sa lumay, nung inampun niya ako. Napatingin si Alon sa mutya. Tila naakit ang paningin niya rito. May kakaibang init siyang naramdaman, pero hindi siya nasaktan. Napaatras siya ng konti. Lahat kami dito, ipinanganak na may kakayahan na. Pero itong si Ikong, ganyan na sa kanya. Pinagkalooban siya ng mutya. Ganun ba? Ibinalik ni Ikong ang kwintas sa loob ng kanyang sando. Teka, matanong ko lang ulit. Totoo ba talaga ang lahat ng to? Oo naman, hindi pa naginip at mas lalong hindi ilusyon ang lahat ng nakikita mo dito. Lahat kami nandito, Alon, hindi ordinaryo. At mukhang kasama ka na rin namin ngayon. Teka, paano niyo naman akong makakasama? Wala naman akong kapangyarihan eh. Hindi pa siguro ngayon, pero darating ang oras mo. Sabi ni Apo, may kapangyarihan ka rin. Kailangan mo lang mahanap kung ano yun. Totoo yun. Kusa yung lalabas. Maniwala ka sa amin, Alon. Huwag kang matakot. Kasama mo kami. Tayo ang magkakasangga dito. At masaya kami na dumating ka dito sa amin. Tara na, ililibot pa kita sa ibang bahagi ng lugar. Magugustuhan mo ang lugar na to. Pangako. Sige, ipasyal mo ko. Ngumiti ang lahat. Si Ikong ay bumalik na sa kanyang ginagawa. Samantalang si Isagani naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Si Tala at Alon na lamang ang naglakad at namasyal sa lugar. Nadaanan nila ang mga puno ng nara at balete na siyang nagbibigay ng lilim sa kanilang dinaraanan. Sa bawat takbang, naririnig nila ang mga tunog ng tuyong dahon na naaapakan nila. Kasabay sa huni ng mga ibon at lagaslas ng ilog na di pa nila nakikita. Ang sarap namang pakinggan ng mga tunog. Ibang-iba ito sa tunog ng Maynila kung saan ako lumaki. Payapa at tahimik. Ingay lang ng kalikasan ang naririnig. Maynila? Saan yon? Isa yung lungsod kung saan maraming mga tao, maraming mga sasakyan, mga malalaking malls at iba pa. Mukhang masaya dun ah. Anong masaya? Magulo ka mo. Madaming nag-aaway, nagpapatayan na walang katuturan at halos araw-araw may problema. Kaya nga, habang naririnig ko ang tunog ng lugar na to, parang nagugustuhan ko na dito. Parang ayoko nang bumalik. Bakit naman? Hindi ka ba masaya sa tinitiran mo? Ewan ko. Parang dun kasi, kahit anong gawin mong pagsisikap, parang may kulang pa rin eh. Lahat dun nagmamadali. Lahat naguunahan. Lahat takot mawala ng pera.
Takot mawalan ng trabaho. Pero dito tahimik lang. Walang cellphone, walang internet. Pero parang andaling makontento kung ano ang meron. Ikaw, Tala, naranasan mo na bang umalis dito? Yung pumunta sa ibang lugar? Hindi pa eh. Pero palagi ako nangangarap. Minsan gusto kong makita kung anong meron sa dulo ng gubat, sa likod ng mga bundok at iba pa. Kaso, hindi naman ako makalayo dito. Hanggang dito lang ako. At ito ang paborito kong lugar dito. Paborito mong lugar? Oo, ligtas tayo dito. Tignan mo, maganda dito, di ba? Nang tignan ni Alon ang paligid, namangha siya sa kanyang nakita. Nasa tabi na sila ng ilog kung saan may isang maliit at mababang talon. Ang tubig ay malinaw. Makikita sa ilalim nito ang makulay na mga bato at ang mga isda na lumalangoy. Hanggang dito lang tayo, Alon. Delikado na sa kabilang parte ng ilog. Sabi ni Apo, may mga nilalang doon na hindi natin alam kung kakampi ba o hindi. Tumango si Alon. Napatingin siya sa kabila. Para bang may humihila sa kanya roon. May nakita siya, isang leon. Malaki ito at mabagsik ang anyo. Ang balahibo nito ay parang ginto at ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng araw. Napakunot ang noo ni Alon. Tala, tignan mo. May leon sa kabila, oh. Ha? Nasaan? Wala naman ah. Meron, ayun oh. Nakatingin nga siya dito sa atin eh. Nagpapatawa ka naman eh. Paano naman magkakaroon ng leon dito? Guni-guni mo lang yon. Tara na nga, baka mamaya maingkanto pa tayo dito. Pero hindi siya pinakinggan ni Alon. Parang hinihila ang kanyang mga paa palapit sa ilog. Sa bawat takbang, lalong lumilinaw ang anyo ng leon. Nakatingin pa rin ito ng diretso sa kanya, pero hindi ito gumagalaw. Tumigil si Alon sa mismong gilid ng ilog. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parang kilala niya ang nilalang na ito. Sino ka? At sa gulat niya, sumagot ang leon. Hindi bumuka ang bibig nito, pero narinig niya ito sa kanyang isipan. Malinaw, malalim, at puno ng kapangyarihan. Maligayang pagdating, Alon. Natigilan si Alon. Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Teka, ikaw? Ako nga, Alon. Ako ang tumawag sa'yo. At ako ang dahilan kung bakit ka nandito sa lugar na ito. Hala, ikaw nga. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako dinala sa lugar na to. Dinala kita dito dahil sa isang misyon na kailangan mong gampanan. At ikaw lang ang makakagawa nito. Ano ka mo? Ako? Ano bang klaseng misyon yan? May kinalaman ba to sa mga sinasabi ni Apo na mga gabon? Sinasabi ko na sa'yo, wala akong kapangyarihan. At isa pa, bata pa ako. Meron, Alon. Meron kang kakayahan na matagal nang nasa sayo. At bukod doon, ay pagkakalooban pa kita ng ibang kapangyarihan. Natahimik si Alon. Napatitig sa nilalang na nasa kabilang panig ng ilog. Hindi niya mapaniwalaan ang mga sinasabi ng nilalang. Ngunit alam niyang sa pagkakataong yun, maaaring ang leon na ang sumagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Samantala, si Tala naman ay nananatiling nakapwesto sa di kalayuan. Nakakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan si Alon na tila wala sa sarili. Unti-unting naglakad papalapit sa gilid ng ilog na parang hinihila ng di nakikitang puwersa. Wala naman siyang makita sa kabilang pangpang, ni anino, ni hayop, ni tao. Tanging mga puno at halaman at ang gumagalaw na damo sa ihip ng hangin ang kanyang nakikita. Alon,
Hindi nagsasalita si Alon at wala rin siyang makitang anumang reaksyon sa mukha nito. Nakatulala lang. Labis ang kanyang pagtataka. Hindi niya maipaliwanag pero tila biglang nakaramdam siya ng panlalamig. Nakaramdam siya ng kaba nang mapagtanto na may di karaniwang nangyayari. At si Alon nagpatuloy sa pakikipag-usap sa leon. Ibig mong sabihin, bibigyan mo ako ng kapangyarihan? Tama ka. Kailangan mong harapin ito. Parehas kayo ng sinabi ni Apo sa lumay. Dahil ang lahat ng ito ay nakatakda ng mangyari. Nakasulat sa isang propesiya ang pagdating mo. Ikaw ang pinili. Anong kailangan kong gawin? Kailangan mong lumaban. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Lakas na magagamit mo para protektahan ang dalawang mundo. Paano? Lumapit ka. Ilalagay ko sa iyo ang apoy. Isang kapangyarihan galing sa liwanag. Gamitin mo ito para labanan ang kadiliman. Kapag tinanggap ko to, anong mangyayari? Magbabago ang buhay mo. Hindi ka na magiging normal. Makakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At malalabanan mo ang kadiliman. At kung hindi ko naman tanggapin, Walang lalaban sa kanila. Masasakop nila ang mundong ito. At kung mangyari, wala ka na rin mundong babalikan. Dahil kapag nasira ang balanse dito, damay ang lahat. Napatitig si Alon sa kalmadong tubig ng ilog. Hindi pa niya lubos na maunawaan ang lahat, pero malinaw ang isang bagay. Kung hindi siya kikilos, kung hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang ibibigay ng mahiwagang leon, ay mawawala ang lahat. Kailangan mo nang pumili ngayon. Tatanggapin mo ba ang kapangyarihan o hahayaan mo na lamang na matalo tayo ng kadiliman? Napayuko si Alon. Ilang saglit pa ay sasagot na sana siya. Ngunit nang muli siyang tumingin sa leon, naglaho na ito. Walang iniwang bakas ang leon at ang kabigla-bigla, ang ilog ay tila naging ordinaryong muli. Alon! Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Nakita niya si Tala. Nakatayo pa rin sa dati nitong pwesto. Kita sa mukha ng dalagita ang pag-aalala. Kinakawayan siya nito. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Kanina pa kitang tinatawag ah. Hindi kagad nakasagot si Alon. Napatingin ulit siya sa kabilang pampang. Ngunit wala na talaga doon ang mahiwagang leon. Muli siyang tumingin kay Tala. Papalapit na ito sa kanya. Ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Kasi Tala, yung leon. Alon, sigurado ka bang okay ka lang ha? Bakit hindi ko siya nakikita? Hindi kaya imahinasyon ko lang yun? Tulad ng sabi ko kanina? Hindi. Nandyan talaga siya kanina, Tala. Kinausap pa nga niya ako eh. Ano ka mo? Kinausap ka? Nako, mukhang totoo yung sinasabi ni Apo sa lumay na maraming hiwaga sa lugar na yan. Kaya hindi niya kami pinapayagan na tumawid dyan. Anong sabi niya sa'yo? Kakampi ba natin siya? Totoo ang sinabi ni Apo sa lumay. May paparating ang panganib. May mga sasalakay dito masasamang nilalang. Kung ganun, ay kailangan talaga nating maganda. Oo, pero sayang. No, sayang? Bakit? Ang sabi kasi ng leon, bibigyan niya ako ng kapangyarihan. Pero bigla naman siyang nawala eh. Halika na, mabuti pa umuwi na tayo. Tahimik na silang naglakad pabalik. Pareho silang hindi nagsasalita. Parehas na seryoso, pero maraming iniisip. Hindi na nagsalita pa si Alon, pero ang isip niya, hindi mapalagay. Gusto niya ang kapangyarihan. Gusto niyang makatulong. At higit sa lahat, gusto niyang tapusin ang misyon na sinasabi sa kanya para makabalik na siya sa kanyang mundo.
at sa kanyang lolo Eko. Samantala, sa kabilang pangpang ng ilog sa lugar kung saan nawala ang leon, may 4 na nilalang na biglang lumitaw. Tahimik lang ang mga ito habang pinapanood sina Tala at Alon na papalayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sina Alon at Tala sa bahay ni Apo sa Lumay. Medyo papadilim na ang paligid ng mga sandaling yun. Nang makita silang paparating, agad niya silang tinawag. Pagpasok sa loob, agad na ikinuwento ni Alon ang lahat. Ang leon, ang mensahe nito, at ang iniaalok na kapangyarihan. Tahimik lang si Apo sa Lumay habang nakikinig. Hindi man lang halos kumurap habang pinakikinggan ang bawat salita ng binatilyo. Pagkatapos ay tumango ito at kagad na nagutos. Ipinatawag niya ang lahat ng mga inaalagaang bata. Isa-isang nagsilabasa ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nasa 10 silang lahat, kabilang na sina Isagani at Ikong. Makinig kayong lahat. Malapit na dumating ang panganib. Kailangan nating maghanda. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa iba pang sinasabi ng matanda. Wala nang nangahas pang magtanong o sumingit. Ramdam na ramdam nila ang bigat ng mga salitang binibitiwan ni Apo sa Lumay. Pagkatapos ng usapan, ay kumain na muna sila ng hapunan at pagkatapos ay nagsibalik na sa kanilang mga silid para naman magpahinga. Kasama niya sa kwarto sina Ikong at Isagani. Mabilis na nakatulog ang dalawa niyang kasama, pero si Alon nakatalukbong ng kumot at dilat na dilat pa rin ang mga mata. Hindi siya mapakali. Magpapakita pa kaya ulit yung leon na yun sa akin? Bibigyan pa kaya niya ako ng kapangyarihan? Iniisip niya ang leon. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan di lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang mga kasamahan. At higit sa lahat, gusto na rin niyang makabalik sa totoo niyang mundo, sa lugar kung saan alam niyang naghihintay sa kanya ang amang si Fernan at ang kanyang lolo Eko. Pumikit siya ng mariin. Isa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi siya pwedeng mabigo sa kanyang misyon. Kalmado na ang gabi. Sa wakas ay nakatulog na rin si Alon. Ngunit hindi pa man nagtatagal, bigla siyang nanaginip. At sa panaginip na yun, muli siyang nasa tabi ng ilog. Nagpakita sa kanya ang leon. Hindi na ito tulad ng kanina. Mas malaki na ito at tila mas makapangyarihan. Nakatayo ito sa gitna ng isang makinis at malaking bato. Ang mga mata nito ay nagliliwanag na parang apoy. Biglang bumukas ang bibig ng leon at mula roon ay lumabas ang isang maliit na bato. Lumutang ito sa hangin at dahang-dahang lumapit kay Alon. Yan! Yan ang aking mutya. Ipinagkakaloob ko na ito sa'yo. Tinitigan ito ni Alon. Ramdam niya ang init na nanggagaling dito. Hindi sa kanyang balat, kundi sa loob ng kanyang dibdib. Kung tatanggapin mo ito, gamitin mo lamang sa kabutihan. Huwag mo itong babahiran ng kasakiman, ng kasamaan o ng pansariling hangarin. Dahil kapag dinungisan mo ito, mawawala ang lakas nito at maaari mong ikapahamak. Tinatanggap ko po. Maraming salamat, Mahiwagang Leon. Biglang walang paalam, pumasok ang mutya sa kanyang bibig. Napasinghap siya, hindi nakagalaw. Mabilis itong bumaba sa kanyang lalamunan at sa isang iglap, may kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanya. Napakaliwanag ng kanyang paningin. Napapikit siya ng mariin. Ramdam na ramdam niya ang lakas na unti-unting lumulukob sa buong pagkatao niya. Biglang narinig niya na umatungal ng malakas ang leon. Napadilat ang kanyang mga mata at sa sandaling yun, nawala na ulit ang leon. Pero may isang nilalang na nakatayo sa ibabaw pa rin ng bato kung saan nakapwesto ang leon. Para itong anyong tao pero hindi pangkaraniwan. Ang balat nito ay kulay ginto, makinis at kumikintab bawat galaw.
Ang kanyang mga mata ay kulay berde. Suot nito ay isang makapal na kasuotan na may sinturon na gawa sa halaman. Ngayong tinanggap mo na ang mutya, ito na ang simula. Alon, Teka, sino ka? Napangiti ang nilalang. Napatitig kay Alon, ngunit hindi nagsalita. Ikaw yung leon? Kung ganun, ay hindi ka talaga leon. Isa kang elemental. Alam kong tungkol sa inyo. Nabasa ko na sa libro. Totoo. Totoo pala kayo. Mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga hayop. at nakita mo na ang tunay kong anyo. Ngayon ay bukas na ang iyong mga mata. Ang taglay mong dating kapangyarihan ay nagbukas na. Gamitin mo ito, kasabay ng mutya. Teka, sandali! Paano ko gagamitin ang mutya? Paano? Ngunit biglang nawala ang nilalang sa kanyang paningin. Kasunod nito ay may naramdaman siyang yumuyugyug sa kanyang katawan. Alon! Alon, gising! Gumising ka! Bigla siyang naalimpungatan. Pagdilat niya, nakita niya ang nag-aalalang muka ni Ikong. Ay, salamat naman at gising ka na. Ano ba nangyari? Kanina pa kitang ginigising kasi mukhang binabangungot ka. Umuungol ka at masyadong magalaw ka sa pagtulog. Tatawagin ko na nga sala si Apong sa lumay . Wag na. Wag mo na siyang tawagin. Teka, ayos ka lang ba? Ano ba na panaginipan mo? Nagpakita ulit sa akin yung leon . Ibinigay niya sa akin ng isang mutya. Pero hindi ko natanong kung paano gamitin. Napakamot sa ulo si Alon. Tila naguguluhan. Pilit niyang inaalala ang buong panaginip. Napatingin siya sa kanyang palad at may kakaibang init siyang naramdaman. Ano? Mutya? Anong mutya? Anong pinagsasasabi mo? Wala naman ako nakikitang mutya sa katawan mo . Wala talaga kasi pumasok siya sa bibig ko . Yung bato na galing sa leon. Sabi niya, yun daw ang kanyang mutya. Ano ka mo? Pumasok sa bibig mo? Oo, pagkatapos nun, naramdaman ko na kagad ang lakas. Tapos yun na, nawala yung leon. At nagpakita sa akin ang isang nilalang. Nilalang? Inilarawan ni Alon ang anyo ng nilalang na nakita niya sa kanyang panaginip. Tahimik naman si Ikong na nakinig. O siya, sige, hayaan mo bukas ng umaga. Agad tayo magtatanong kay Apong sa lumay kung anong kahulugan ng panaginip mo o kung talagang panaginip ngayon o totoong nangyari. Pero sa ngayon, subukan mo magpahinga ulit. Tama ka, Ikong. Yung mga nangyayari ngayon, pinapasakit talaga nito ang ulo ko. Kaya nga, sige na, matulog ka na. Tahimik na muling humiga si Alon. Pinilit niyang pumikit hanggang siya ay nakatulog. Pagsikat ng araw, kinabukasan, isang malakas na tunog ng sirena ang gumising sa lahat ng mga tulog pa sa bahay. Dali! Gumising na kayo! Ano yun? Parang sirena ng bumbero . May sunog ba? Hindi! Si Apong sa luma yun! Tinatawag na tayo, kaya bilis na! Tara na! Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo. Mabilis nilang inayos ang kanilang mga sarili. Pagdating nila sa hardin, naroon na ang lahat. Nakapila ang ibang mga kabataan at sa harap ay si Apo sa lumay. Tangan ang kanyang baston. Katabi nito si Tala na seryosong nakatingin sa kanila. Mabuti naman at narito na kayong lahat. Ngayong araw, sisimulan na natin ang inyong pagsasanay. Ano po ang gagawin namin, Apong? Manguhuli kayo ng hayop. Gamitin niyo ang inyong mga kapangyarihan upang masanay kayo sa pangangaso. Bumalik kayo dito bago sumapit ang takip silim. Gawin niyo ito ng magkakapareha. Ikaw, Tala at Isagani. Kayo ang magkagrupo. Ikaw naman, Ikong at Alon ang magkasama. Lina at Pedro. Damian at Leo. At kayo naman, Hero at Garrett. Nagkatinginan ang mga kabataan. Ninitian ang kanilang mga kasangga.
makikita sa kanilang muka ang saya na harapin ang hamon na ibinigay sa kanila ni Apong sa Lumay. O paano? Tayo pala magkasama. Ano, game ka na ba? Game na! Maya-maya pa ay nagsimula na silang pumasok sa loob ng gubat. Magkasunod si Alon at Ikong. Pareho ang layunin, ang manalo sa hamon at mapatunayan ang sarili. Isa lang naman ang naging alituntunin ng pagsasanay. Lahat ng bahagi ng gubat ay maaari nilang galugarin. Huwag lang ang gubat sa kabilang pangpang ng ilog, kung saan nakita ni Alon ang mahiwagang leon. Oo nga pala. Hindi natin nasabi kay Apong ang tungkol sa panaginip ko. Oo nga no. Nalimutan na nating sabihin. Hindi ko rin naalala eh. Pero baka hindi naman yun masyadong importante. Di ba, panaginip lang naman yun? Hindi rin ako sigurado eh. Para kasing totoo yung nangyari. Hayaan mo na muna yun. Mag-focus ka na muna dito. Kailangan natin makahanap ng hayop na malaki para tayo ang manalo. Manalo? Bakit? Paligsahan ba to? Akala ko ba pagsasanay lang? Hehe, pagsasanay talaga to. Pero parang paligsahan na rin para sa amin. Masarap manalo sa ganitong paandar ni Apo sa Lumay. Maniwala ka. Kaya tara na. Hanapin na natin yung pinakamalaking hayop dito. Teka. May elepante ba dito? Hehe, marunong ka rin pala magpatawa ah. Ayos yan. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Habang nasa gubat sila, malikot ang kanilang mga mata. Pinakikiramdaman ang buong paligid, ang bawat kaluskos at ang mga tunog na naririnig nila. Sa bawat damo na hinahawi nila, umaasa silang may hayop na matatagpuan. Ngunit ilang oras na silang nagpapaikot-ikot ay wala pa rin silang nakikita. Ilang sandali pa ay napansin ni Ikong ang kakaibang kilos ng kanyang kapartner. Mabilis itong kumilos sa tuwing may naririnig silang kaluskos sa damuhan. Matalim din ito kung tumitig. Ikong! Doon! Nilingon ni Ikong ang itinuro ni Alon. Wala siyang nakikitang anumang paggalaw mula doon, ngunit makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isang napakataba at malaking baboy ramo na lumitaw sa pagitan ng mga punong kahoy. Wow! Grabe! Ang laking baboy ramo niyan! Pwede na yan, Alon! Tara na! Huliin na natin! Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa, lalo na si Alon. Kumilos ito na parang isang gutom na leon. Tahimik siyang lumapit, dahan-dahan, nakayuko siya ng bahagya, pilit na ikinukubli ang katawan sa mga damo. Hindi rin marinig halos ang kanyang mga yapak. Nakatuon ang tingin niya sa baboy ramo. Hindi siya halos kumurap, parang binabasa niya ang bawat galaw nito. Anong nangyayari sa'yo, Alon? Ngunit hindi siya naririnig ni Alon. Patuloy lang ito sa maingat na paghakbang. Tila ba naghihintay ng tamang tiyempo hanggang sa tumalon siya ng mataas, diretso sa hayop at agad itong sinunggaban. Nahuli niya ito gamit ang lakas at bilis ng kanyang katawan. Malalim ang kanyang paghinga pero kalmado na siya. Sa mga mata niya, nakita ni Ikong ang tapang at kumpiyansa tulad ng isang tunay na hari ng kagubatan. Wow! Ang galing mo! Nahuli mo yan ng walang kahirap-hirap! Oh, dali! Itali na natin para agad na tayong makabalik sa bahay ni Apo sa Lumay! Agad na itinali ni Alon at Ikong ang mga paa ng baboy ramo. Nang matapos yun, ay nagpahinga sila saglit at naupo. Hindi naman maiwasan ni Ikong na di sabihin ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Grabe ka! Napahanga mo ko dun, Alon ah! Ang galing mo kanina! Parang basic na basic lang sa'yo ang pangangaso ah! Siguro, maalam ka na talaga sa mga ganitong gawain no? Para kasing hindi ka baguhan eh. Naku, hindi. Ang totoo niyan eh, unang beses ko palang tong ginawa. Hindi ko rin alam kung paano at kung saan galing yon. Basta, parang gumalaw na lang ng kusa ang katawan ko. Teka, hindi naman kaya yan na ang tunay mong kakayahan? O kaya naman epekto na yan ng panaginip mo kagabi?
Baka nga totoong pinagkalooban ka ng mutya ng leon. Sa palagay mo ba, ito na yon? Oo, Alon. Malakas ang kutob ko na unti-unti na nating matutuklasan ang kapangyarihan mo. Sana nga, Ikong, ito na yon. Para kung sakali man na may darating talagang panganib, ay makatulong ako. Na kahit anong pagsubok o panganib ang dumating, makakaligtas ang lahat. Makakaligtas tayo, Alon. Walang hindi natin mapagtatagumpayan. Basta tayo magtutulungan. Saka hindi naman ako kinakabahan sa kung ano man darating kasi andun si Apong. Hindi tayo nun pababayaan. Kaya nga. O siya, tara na. Umuwi na tayo. Magaan ang pakiramdam nilang dalawa habang binabaybay ang daan pabalik sa tahanan ni Apong sa Lumay. Ramdam nila ang tagumpay at tuwa sa unang pagsubok na nalampasan nila. Bitbit ni Ikong gamit ang isang kamay ang malaking katawan ng baboy ramo, habang si Alo naman ay nakamasid sa paligid. Nakahanda, sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ngunit di pa man sila nakakalayo, ay bigla silang napatigil nang makarinig ng malakas na mga yabag. Ikong, ano yun? Narinig mo ba? Oo, may paparating. Hindi maganda ang kutob ko. Parang may masamang mangyayari. Agad na iniga at binitiwan ni Ikong sa lupa ang bitbit niyang hayop at nagpatuloy sa pakikinig. Hinawakan din niya ang suot niyang mutya at naramdaman niyang mainit ito. Parang binibigyan siya ng isang babala. Masama to. Kailangan nating maging handa. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang yung sumusunod sa atin. Mukhang tama ang kutob mo. Dahil para sa akin, hindi yan basta hayop lang. Ikong, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Maniwala ka. Kakayanin natin tong dalawa. Hanggang sa biglang lumitaw sa isang bahagi ng gubat ang tatlong malalaking nilalang. Napaatras si Alon habang si Ikong naman ay agad na tumindig sa harap niya. Hawak ang kanyang mutya. Anong klaseng nilalang ang mga yan? Yan ang mga itim na gabon, Alon. Humanda ka. Mukhang mapapalaban tayo. Saglit na natigilan si Alon nang makita ang kakaibang mga nilalang na nasa kanilang harapan. Ang kanilang mga katawan ay mahahaba at payat. Medyo baluktot ang kanilang likod. Wala silang mga mata. Sa gitna ng ulo nila ay may malaking bibig na laging nakanganga. Puno ng matatalas na ngipin na parang kutsilyo. May lumalabas na mahabang dila sa kanilang bibig. Parang ahas. Pabalik-balik. Isa sa mga yon ang naglalabas ng kulay itim na laway na kapag tumutulo sa lupa ay para itong asido na sinusunog ang mga damo at daon sa paligid. Nangalingasaw ito at naamoy nila Alon at Ikong ang mabahong amoy. Amoy bulok na karne at kinakalawang na bakal. Meron din itong mga galamay. Dahan-dahang umikot ang tatlong nilalang sa kanila. Alon, handa ka na ba? Hindi ko alam, pero wala na tayong pagpipilian. Lalaban tayo. Huwag kang kakabahan. Isipin mo lang kung paano mo ginamit ang iyong kapangyarihan nang hulihin mo ang baboy mo. Hayaan mong gumalaw ang katawan mo. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Habang papalapit ang tatlong nilalang, biglang lumiwanag ang mutyang suot ni Ikong. Samantalang si Alo naman ay ang mismong katawan niya ang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Sumugod ang isa sa mga nilalang na yon, pero sa isang iglap, nakailag si Alon. Tumalon siya sa isang sanga, lumundag pababa at buong lakas na sinipa ang halimaw sa leeg. Napaurong ito at napasigaw, tila umalulong ng malalim. Ikong, sa likod mo! Bumaling naman si Ikong at nakita niya ang isa pang halimaw na halos abuti na siya. Pero bago siya matamaan ng mga galamay nito, isang di nakikitang kalasag ang nabuo sa kanyang harapan. Tumalbog lang ang halimaw. Ano, Alon? Kaya ba? Kayang-kaya, Ikong. Hanggat magkasama tayo, tatalunin natin sila. Walang iwanan. Sa sabayang galaw, tumalon si Alon at sinugod ang kalabang halimaw. Habang papalapit si Alon sa halimaw,
Naramdaman niyang tila kumakapal at tumitigas ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, tila tumubo mula sa kanyang kamay ang matutulis na kuko. Matigas, makinang, at kasing talas ng mga kuko ng leon. Tumalon siya at sinaksak ito sa leeg. Isinaksak niya ang bagong tubo ng mga kuko sa balikat ng halimaw. Napaigik ito. Umungol ng malalim, sabay pumalag, pero mahigpit ang kapit ni Alon. Ayup ka! Hindi kita uurungan! Tatapusin kita! Habang nakasampa sa likod, agad niyang pinunit ang makapal na balat ng nilalang gamit ang kanyang matutulis na kuko. Dumaloy ang itim nitong dugo, mainit at malansa. Sa kabilang banda, si Ikong ay hindi rin nagpahuli. Ginamit niya ang bilis at lakas ng kanyang katawan upang lituhin ang halimaw na tumalbog. Para siyang aninong paikot-ikot sa paligid nito. Nang makahanap siya ng tamang tiyempo, buong lakas niyang sinipa ang halimaw sa tagiliran. Tumilapon ito at tumama sa isang malaking puno. Sa lakas ng pagkakahampas, agad na natumba ang puno at bumaon ang katawan ng halimaw sa lupa. Hindi na ito muling tumayo. Alon, tapusin na natin to! Sumigaw si Alon at buong lakas na sinaksak sa ulo ang kalaban. Bumagsak ito, napaliyad sa sakit. Umalingaw-ngaw ang huling ungol nito sa gubat. Ikong! Isa na lang! Paglingon ni Alon, nakita niyang mabilis na sumugod ang kalaban mula sa likuran ni Ikong. Ikong! Tinamaan si Ikong sa likod. Napunit ang laman nito. Agad ding tumilapon at bumangga sa puno. Napaungol ito sa sakit. Agad siyang tinakbo ni Alon. Aray! Aray ko! Duguan si Ikong. Hindi niya inaasahan ang biglang pag-atake ng kalaban mula sa kanyang likod. Pinilit niyang bumangon, ngunit nanginginig ang tuhod niya dahil sa sakit na nararamdaman. Ikong! Teka lang ha! Ayos ka na ba? Kaya mo ba? Hindi pa man nakakasagot si Ikong ay umatungal ang halimaw. Napatingin si Alon sa mukha ng nilalang. Bagamat wala itong totoong mata, tila nararamdaman ng binatilyo na tinititigan siya nito. Maya-maya pa ay mabilis itong umatras at naglaho sa kakahuyan. Habulin mo, Alon! Baka may iba pa siyang bibiktimahin! Hindi kita iiwan dito, Ikong. Tayo na! Kailangan mo ng malunasan. Kailangan nating makabalik kay Apo sa lumay. Huwag na muna. Kaya ko. Kaya ko naman to eh. Sige na, Alon. Huwag ka mag-alala. Malayo to sa bituka. Anong malayo sa bitukan sinasabi mo? Malapit na nga bumulwak lahat ng laman loob mo eh. Totoo ba? Hindi, biro lang. Kung totoo yun, edi patay ka na sana. Sugat lang na mahaba at medyo malalim ang tinamo mo. Kung ganon, magpahinga na lang muna tayo ng konti bago tayo bumalik. Mabuti pa eh, pakawalan mo na lang ang baboy na mo. Ano? Pero anong dadali natin pa uwi? Napangiti si Ikong at tumingin ito sa mga halimaw na nasa harapan nila. Teka, wag mong sabihin. Sa palagay mo, mananalo kaya tayo? Malamang sa malamang, mananalo talaga. Patuloy ang tawanan ng dalawa, kahit paminsan-minsan ay napapaigik si Ikong sa sakit na nararamdaman. Ngunit ilang saglit pa, biglang natahimik si Ikong. Parang may sumagi sa isip niya na isang alaala. Bigla niyang naisip ang isang gabi na may sumugod sa bahay nila. Bata pa siya nun, isang nilalang yun na may mahahabang dila at walang muka. Niligtas siya ni Apong sa lumay. Pero ang kanyang mga magulang, hindi nakaligtas. Oh, bakit umiiyak ka? May bigla akong naalala eh. Itong mga nilalang na to. Minsan ko na silang nakita. Nakalimutan ko lang pero ngayon, malinaw na malinaw sa isip ko mga nangyari. Sila ang pumatay sa mga magulang ko. At ngayon mo lang naalala? Oo, ngayon lang. Sa wakas, Alon,
Naipaghiganti ko na rin sila. Tama. Pero sa palagay mo, sila kaya yung sinasabi ni Apong sa lumay na panganib na darating? Yung mga halimaw na pumapatay na mga katulad natin? Tama ka, sila nga. At isa na lang ang natitira sa kanila. Isa? Sa palagay mo, dapat na ba tayong magpakampante na napatay na natin ang dalawa? Paano kung marami pa sila? Tapos, mas malalakas yung iba at mas malalaki. Tama ka. Sige, tara na. Umuwi na tayo. Sabihin natin ang lahat ng to kay Apo para makapaghanda na ang lahat. Agad na naglakad palapit sa halimaw si Ikong. Pinasa nito ang napatay niya. Sandali, Ikong. Kaya mo ba? Hindi ka ba nasasaktan dyan sa ginagawa mo? Kaya ko. Ang gaan nga eh. Parang hangin lang. Masakit lang ang likod ko, pero hindi naman nabawasan ang lakas ko. Sigurado ka ha? Oo, wag mo akong alalahanin. Tumayo si Alon at binuhat naman ng isa pa. Magkasabay silang nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Nang makarating sila sa gilid ng kakawyan, nakita na nila ang bahay ni Apong sa lumay. Naglakad pa sila hanggang sa makapasok sa hardin. Naroon na ang kanilang mga kasamahan at nasa harap nila ang kanika nilang mga huli. Mga usa, baboy ramo, at yung iba, malalaking ibon. Paglapit nila Alon at Ikong, inilapag nila sa gitna ang kanilang mga dala. Nakangiti nilang hinarap ang lahat, pero hindi nila inaasahan ang reaksyon ng mga kasama. Dahil imbis na mamangha, ay nagsimula silang magbulungan at si Apo sa lumay, nakakunot ang noo. Nasaan ang huli nyo? Apong, yan po. Nasa harapan po ninyo. Ito po ang mga napatay namin ni Ikong. Biglang nagtawanan ang mga kasama nila. Tila hindi makapaniwala. Ano daw? Hangin ba ang dala nyo? Seryoso ba kayo riyan? Namula sa iya si Alon. Tumingin siya kay Ikong na noon ay seryoso ang muka. Hindi sila naniniwala. Hindi ba nila nakikita ang huli natin? Hanggang sa lumapit na si Apong sa lumay at tinignan ang lugar kung saan nila nilapag ang mga nilalang. Humunot lalo ang noo nito. Lumuhod ito. Hinaplos ang lupa kung saan nakahandusay ang bangkay ng isang nilalang. Tumingala siya kay Alon at Ikong. Totoo ba ang sinasabi nyo? Opo, Apong. Napatay namin ang dalawang nilalang na yan. Yan ang mga itim na gabon. 3 po yan eh. Sinalakay po kami sa gubat. Pero 2 lang ang napatay namin. Nakatakas yung isa. Tignan nyo. Nasugatan pa nga po ako. Ipinakita nito ang sugat sa kanyang likod at natahimik ang lahat. Naku, kailangan magamot kagad ang sugat mo. Ako nang bahala. Ihahanda ko mga gamot. Salamat, Tala ah. Umalis na si Tala, ngunit si Ikong, nakatitig siya kay Apo sa lumay. Parang may inaalala ito sa mga nangyari ng gabing namatay ang mga magulang niya at kung paano siya iniligtas ni Apong. Bagamat di malinaw ang lahat ng detalye na tumatakbo sa isip niya, naaalala niyang nakikita ito ng matanda. Sigurado siya sa bagay na yun, kaya hindi niya maintindihan kung paano at kung bakit hindi nakikita ni Apong ang dala nila. Itong mga nilalang na to, sila din po ang pumatay sa mga magulang ko. Hindi po ba, Apong? Oo. Tama ka. At hindi ko makakalimutan yon. Hindi na natawa ang mga kasama nila. Napalitan ng pag-aalinlangan ang ngiti sa mga labi nila. Ang iba naman ay napaatras pa. Pero, bakit kami lang ang nakakakita? Hindi sumagot si Apong sa lumay. Dahan-dahan itong lumapit kay Alon at tinapik ang balikat ng binatilyo. Ngunit sa oras na dumampi ang palad ng matanda, natakot siya sa kanyang nakita. Nagbagong anyo si Apong sa lumay. Naging kamukha ito ng mga halimaw na napatay nila Ikong. Bigla siyang umatras palayo sa matanda. Hindi! Hindi siya si Apong sa lumay! Ano? Sigurado ka ba? Oo, nagbabalat kayo lang siya, Ikong. Natahimik ang lahat
dahil sa gulat. Ngunit imbis na kumampi sa kanila ang mga bata, pumwesto agad ang mga ito sa harap ng matanda. Parang hinarangan nila. Ang iba ay nakahawak pa ng kanilang mga sandata. Anong? Huwag niyong sabihin na di kayo naniniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Isa yung itim na gabon. Lumayo kayong dalawa! Hindi namin papayagan na saktan niyo si Apo sa lumay! Hindi na siya yan. Maniwala kayo sa akin. Isa yung halimaw. Ginaya lang niya ang itsura ni Apong. Hindi niyo ba nakikita? Tama si Alon. Hindi na nga siya si Apong. At sa palagay mo maniniwala kami sa'yo? Kung isa nga siyang itim na gabon, sige. Bakit hindi naman niya nakikita ang mga kauri niya, Aber? Makinig ka, Isagani. Matagal na tayo magkasama. Maniwala ka sa akin. Magtiwala tayo kay Alon at sa kakayahan niya. Dumating na panganib. Ito na yun. Huwag nating hayaan na linlangin tayo ng mga halimaw na yan. Patayin yan! Tumahimik ka! Subukan mo lumapit kay Apong. Subukan mo! At ako ang makakalaban mo! Ano? Pero bakit? Ba't ayaw mo akong paniwalaan? Dahil hindi ka panipaniwala. Maaaring tama ka. Dumating na nga siguro ang panganib. Pero hindi si Apong yun. Hindi kayong dalawa. Baka kayo ang mga halimaw at nililinlang niyo lamang kami. Isipin niyo, sa lahat ng kabataan nandito, kayo lang naman ang hindi pinanganak na may kapangyarihan, di ba? Lalo ka na, Ikong. Ang lakas mo ay galing lang sa mutya. Hindi tulad namin na ipinanganak na natatangi at may kapangyarihan. Hindi mahalaga kung saan galing ang lakas ko. Ang mahalaga, ginagamit ko to para sa inyo. Para sa inyong lahat. Gusto lang namin sabihin sa lahat ang totoo. Hindi siya si Apong, maniwala kayo. Umahimik na si Alon. Alam niyang sa pagkakataong yun ay hindi na nagtitiwala sa kanila ang mga kasama. Napatitig siya sa halimaw na nasa kanyang harapan. Napagtanto niyang may mahikang taglay ang ganitong klase ng aswang. Natandaan niya ang isang nabasa tungkol sa mga nilalang na shapeshifters o yung mga kayang magbago ng anyo. Mga nilalang na may kakayahang magpalit-palit ng anyo para linlangin ang iba. Kayang gayahin ang boses, kilos at anyo ng kahit sino para mapasunod at malinlang ang sinumang makakakita. Ngunit dahil sa kakayahang taglay ni Alon, nang hawakan siya ng matanda, nalantad kagad ang anyo nito. Isang mabangis na gabon. Alam niyang nilinlang nito ang iba. Sa mata ng kanyang mga kasama, lalo na kay Isagani, si Apong Salumay pa rin ang nakikita nila, ang matandang pinaniniwalaan at pinakikinggan nila. Wala ni isa ang nakakakita ng katotohanan, maliban sa kanya at kay Ikong na nakita ang tunay nitong anyo matapos niyang hawakan. Tahimik na tumindig si Alon. Hinarap nito ang halimaw. Tumalon siya at sinugod ang gabon. Walang nakakilos kagad dahil sa gulat. Tumalsik ang dalawa sa gilid ng bakuran. Huwag! Tigilan mo yan! Sumugod ang ilang kabataan para pigilan si Alon. Ngunit hinarang sila ni Ikong. Makinig kayo! Huwag kayong padalos-dalos! Pero hindi nagtagal. Lumapit si Isagani at humarang sa pagitan ni Ikong at ng mga kabataan. Tumayo ito at hinawakan si Ikong sa kamay. Saka nito ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pinatigas nito ang kanyang katawan, tulad sa isang bato. Wala kang karapatang pigilan sila, Ikong! Agad namang lumapit ang mga kasama nilang bata kay Alon. Tama na yan mga kasama, ano ba kayo? Hayaan yung patay ni Alon ang halimaw na yan. Pero hindi nakinig ang mga bata. Sumugod sila at nagsimula na ang gulo. Habang pinagtutulungan ng ibang bata si Alon, hindi siya makalaban dahil ayaw naman niyang saktan ang mga kasamahan nila. Aksidente niyang nahawakan ng mahigpit ang kamay ni Leo, isa sa mga batang kasama niya. Sa sandaling yun, umilaw ang mga mata ni Alon at doon na nakita ni Leo ang tunay na anyo ng ipinagtatanggol nilang si Apo sa lumay. Hindi ito ang matanda. Sa harap niya ay may isang nilalang na may maitim na balat, walang mga mata at may malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin na akala mo ay mga kutsilyong matatalas. Laking gulat niya nang makita ang totoo. Magsasalita na sana siya. Patutunayan na niya ang sinabi ni Alon
at Ikong, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumundag ito at hinablot si Leo. Niyakap niya ang binatilyo ng mahigpit. Hindi! Bitiwan mo siya! Hayop ka! Ngunit uli na ang lahat. Kitang-kita niyang hinigop ng halimaw ang enerhiya ni Leo. Unti-unting nanghina ang binatilyo at sa ilang segundo lang, ang kanyang balat ay namutla. Nang matapos sigupin ang lahat ng lakas, pati na ang kaluluwa nito, walang pakundangan na inihagis ito ng halimaw. Bumagsak ang tuyot na katawan niya sa lupa at wala ng buhay. Hindi maaari! Ano? Naniwala ka na? Bitiwan mo na ako ngayon dili sa gani, bago pa tayo maubos dito! At doon na nga inilantad ng halimaw sa lahat ang kanyang tunay na anyo. Nakikita na siya ng mga bata. Nagwawala ito. Muling mumanga at inilabas ang malagkit nitong mga dila na tila naghahanap pa ng susunod na magiging biktima. Hindi totoo to! Anong klaseng nilalang yan? Yan ang sinasabi namin. Hindi yan si Apong. At kung di mo ako bibitiwan, kung di tayo kikilos ngayon, lahat tayo magiging biktima niyan. Siya ang kalaban at hindi kami. Naniwala na sila. Isa-isang bumitaw sila kay Alon at si Isagani. Binitiwan na rin si Ikong. Mabilis ang kilos ng gabon. Ang mga galamay nito. Mabilis na hinablot si Lina, ang isa nilang kasamang babae, at tinangkang kagatin, ngunit agad itong pinigilan ni Alon. Inagaw niya ang espada ng isa nilang kasamaan at iwinasiwas ito sa galamay na may hawak kay Lina. Naputol ito kagad. Nahulog ang batang babae sa lupa. Hindi na kami papayag na may isa pang mamamatay sa amin. Tapos na ang panlilinlang mo. Labanan natin siya! Sugod! Sabay-sabay na sumugod ang mga kabataan gamit ang kanilang mga angking lakas at kapangyarihan. Ilang segundo lang ay natalo na nila ang halimaw. Humandusay ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos ng laban ay walang gustong magsalita. Napaupo sila. Tila biglang nanghina ng muling masulyapan ang natuyot na katawan ng kanilang kasamaan. Maya-maya lang, si Isagani ang bumasag ng katahimikang yun. Patawarin niyo ako. Ayos na yun. Ang mahalaga ngayon, hanapin natin si Apong. Baka sakaling buhay pa siya. Tama. Kailangan natin siyang hanapin. Sigurado kong hindi lang sila ang mga halimaw dito. Kailangan nating manatiling alerto. Baka may iba pa. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na kung bakit ako dinala dito. Yun ay para maging mata nyo. Para makita ang mga nilalang na nagtatago at nagbabalat kayo. Tama ka, Alon. Biglang isang matinis na sigaw ang kanilang narinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagkatinginan silang tatlo. Alam na nilang nasa panganib si Tala. Wala silang sinayang na sandali. Mabilis silang tumakbo at sinundan ang pinanggagalingan ng sigaw ni Tala. Ang hardin, kung saan nakatanim ang mga halamang gamot ni Apo sa lumay, ay nadatnan nilang sira-sira. Ang mga paso ay basag-basag at ang mga halaman ay nagkalat sa lupa. Hindi maaari! May nakasalisi! Hindi lang yun nilalang na nakita natin kanina ang nandito! Lagot na! Si Tala! Anong gagawin natin? Itinaas ni Alon ang kanyang kamay. Isinara ang kanyang mga mata at hinayaang gumana ang matalas niyang pang-amoy. Hindi niya mahanap ang amoy ni Tala sa direksyon kung saan nila naririnig ang malakas nitong mga sigaw. Bagkus ay naaamoy niya ito sa loob ng bahay. Napangiti si Alon. Nililinlang na naman nila tayo. Hindi si Tala yun. Ha? Totoo? Paano mong nasabi? Wala rin ang amoy ni Tala. Nasa loob siya ng bahay. Nasa loob nga sila ng bahay. Ikinulong sila ng mga gabon kasama si Apong sa lumay. Naaamoy ko sila. Saka yung amoy galing doon sa direksyon ng pinanggagalingan ng sigaw. Mabaho. Amoy asupre at bulok na laman. Malayong malayo sa amoy na mabangong amoy ni Tala na parang bulaklak. Isa lang yung huwad. Nililin lang tayo. Ako na ang titingin sa kanila. Sige, Ikong. Kami na ni Alon ang susunod sa halimaw na yun. Kailangan siyang patayin
bago pa maulit na makagaya ng anyo ng iba. Oo, sige. Susunod kagad ako doon. Mag-ingat kayo. Sige, aalis na kami. Alon, salamat ah. Salamat sa lahat. Huwag muna kayo magpasalamat. Hindi pa tapos ang laban. Tumango si Ikong at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay upang tiyaking ligtas sina Apo sa Lumay at Tala. Naabutan nga niyang nakakulong ang mga ito sa loob ng silid. Nakatali at nakabusal ang mga bibig. Si Apong Salumay ay walang malay. May nakita siyang sugat at bukol sa noo nito. Samantala sina Alon at Isagani naman ay nagsimula ng sundan ang bakas ng halimaw. Dito siya dumaan, Alon. Tignan mo yung mga yapak ng paa sa putikan. Tama ka. Dito nga. Naaamoy ko. Tinahak nila ang putikan hanggang sa napadpad sila sa madamong bahagi ng gubat. Tahimik si Alon. Patuloy ang ginagawang pag-amoy-amoy sa paligid. Malapit na sa kanila ang target. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang napaubo. Oh, bakit? Okay ka lang ba? Ang baho. Hindi ko na kayang tiisin ang naaamoy ko, Isagani. Napakasangsang. Parang pinaghalong asupre, dugo at bulok na laman. Pero malapit na tayo. Malapit na talaga. Handa na ako. Sabihin mo lang kung kailan dapat tayo sumalakay. Nagpatuloy sila. Unti-unting lumuhod at gumapang. Hinawi nila ang ilang damo at talahib at sabay sumilip. Nakita nila ang ilog. Nakita nila ang halimaw. Sumenya si Alon. Sabay silang sumugod. Sa isang iglap, tumubo ang matatalas at matitibay niyang mga kuko. Agad niyang nalapitan ang gabon at nasugatan ito sa tagiliran. Nagsisisigaw ito sa labis na sakit. Tama ng pagpapanggap, hayop ka! Hindi ikaw si Tala! Unti-unting naglikot ang katawan nito at nagbago ang anyo. Naging isang itim na gabon. Hindi ito nag-aksaya ng oras. Mabilis itong sumugod kay Isagani. Bumuelo at kinagat ang balikat ng binata. Pero imbis na masaktan si Isagani, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig nila. Isagani! Nang lingunin ni Alon ng kasama, ay nakita niyang nakapagpalit na kagad ito ng anyo at naging bato ang katawan. Kaya naman, ang mga ngipin ng gabon ay nagkadurog-durog. Alon, ngayon na! Habang di pa nakakabawi ito! Inatake na nga ni Alon ang gabon. Hiniwa niya ang likod nito mula sa ulo pababa sa kanyang bewang. Nang humandusay ang katawan nito sa lupa, agad niyang sinaksak ito sa dibdib at saka hiniwa ang parting yun. Dinukot niya mula doon ang puso ng halimaw. Nang matapos ay napatingin si Alon sa kanyang kuko na unti-unti nang bumabalik sa dati nitong anyo. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at doon siya napatitig sa kabilang pangpang ng ilog. Grabe! Ang dami nila! Anong gagawin natin, Alon? Hindi natin kaya ang ganyang kadaming halimaw! Sa kabila ng pangpang, doon ay nakahanay ang mas marami pang mga nilalang. Hindi sila gumagalaw, pero alam nilang nakikiramdam ang mga ito sa kanila. Ang ilan ay sumubok pa na lumapit sa gilid ng tubig, para bang sinusukat kung ligtas silang tumawid. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na atungal ng leon ang kanilang narinig. Nakita nila sa ibabaw ng bato ang leon. Matalim itong nakatitig sa mga halimaw. Tahimik ang mga itim na gabon. Walang ni isa man lang sa kanila ang gumalaw. Tila kinilabutan sila sa presensya ng nilalang na ito. Isa-isang umatras ang mga naunang lumapit sa ilog. Isa tong tanda ng pagkilala. Alam nilang may mas malakas kesa sa kanila. At ito ay nasa harapan nila ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig silang mga yabag mula sa likuran. Paglingon ni Alon at Isagani, naroon na si Apo sa Lumay, kasama sina Tala at ang iba pang mga bata. Sinasabi ko na nga ba? Bukas na ang lumandaan. Ang portal na matagal lang isinara. Diyan dumaan ang mga naunang gabon. Ginamit nila ang portal para makatawid, para sirain ang balanse ng dalawang mundo.
Umingin siya kay Alon. Seryoso ang kanyang muka. May isa ka pang misyon, Alon. Halika, lumapit tayo sa ilog. Kailangan isara ang portal habang hindi pa sila nakakapasok, habang may pagkakataon pa. Tumango si Alon. Lumapit sila sa gilid ng ilog. Hinawakan ni Apong Salumay ang kanyang palad at inilabas ng matanda ang kanyang punyal. Teka, ano pong gagawin nyo? Ang portal ay hindi basta-basta maisasara. Gamit lang ang orasyon. Kailangan may dugo ng pinili. At ikaw yon, Alon. Ikaw ang pinili. Walang pag-aalinlangan na inunat ni Alon ang kanyang kamay. Mabilis na sinugatan ni Apong Salumay ang palad ng binatilyo gamit ang maliit na kutsilyo. Nang sandaling tumulo ang dugo niya sa tubig, unti-unting lumitaw ang isang tulay. Yun ang sinasabing portal ni Apong Salumay. Ang daan, ang lagusan para makatawid ang anumang nilalang na mula sa ibang daigdig, papunta sa mundo ng mga tao. Alon, ngayon na ang tamang panahon para maisara ang lagusan. Ipikit mo yung mga mata. Sundan mo lang ang mga salitang ituturo ko. Sige po, handa na po ako, Apong Salumay. Dinasal ni Apong Salumay ang isang orasyon. Sinundan naman ito ni Alon. Lumiwanag ang tulay. Ang mga halimaw na nasa tabi ng ilog ay sumigaw habang natutunaw sa liwanag. Napaatras ang iba pa. Pilit na iniiwasan ang nakakasunog na kapangyarihan. Unti-unting naglaho ang tulay. Muling umatungal ang leon. Ang mga masasamang itim na gabon. Unti-unting umatras. Tumakas sila at nagpakalayo-layo. Tapos na. Panalo tayo. Wala nang panganib. Salamat. Salamat sa'yo, Alon. Ang galing-galing mo. Dahil sa'yo, ligtas na kami. Pero, ngayong wala na ang portal, paano pa ako makakabalik sa amin? Hindi mo kailangan ng portal na yon. Hindi ka naman elemental o engkanto. Hindi ka rin naman isang masamang gabon. Isa kang tao na galing sa ibang panahon. Ibang portal ang dadaanan mo. Bakit, iho? Gusto mo na bang umuwi? Sandali lang po, Apong Salumay. Anong ibig niyo sabihin sa sinabi niyo pong ibang panahon? O sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang mundong ito ay ang nakaraan. Ilang dekada ang agwat nito sa taong iyong pinanggalingan. Kami ang nakaraan, at ikaw naman ang hinaharap. Ha? Totoo po ba sinasabi niyo? Paano niyo nalaman ng lahat ng to? Yun ang kakayahan ko, Alon. Marami akong alam. Marami. Ngumiti si Apong Salumay sa kanya. Hindi ka pa man isinisila ang Alon. Nakaguhit na ang tadhana mo. Alam ko na may darating dito galing sa hinaharap para maging mata at para maging sandata. Kung hindi mo nagampanan ang papel mo, maiiba ang hinaharap. Yun pala ang sinasabi niyo po, na kailangan may dapat ayusin. Dahil kapag nagulo ang mundong to, magugulo din po ang mundo ko. Ngayon naiintindihan ko na po. Pero may isang hindi pa po malinaw sa akin eh. Ano ba yun, iho? Bakit po ako? Bakit po ako ang pinili? Tadhana, Alon. Tadhana. Kaya ka nandito. Wala tayong karapatang questionin kung saan tayo dadalhin ito. Hindi ko alam kung paanong eksaktong nangyari, pero malinaw ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Yun ay ang para tumulong. At ngayong nagampanan mo na ang misyon mo. Tanong ko lang sa iyo, Alon. Hinawakan ni Apong Salumay ang braso ni Alon at tumingin ng seryoso sa kanyang muka. Handa ka na bang umuwi? Napatingin si Alon sa kanyang mga kasamahan. Nakangiti ang mga ito sa kanya, pero may lungkot sa kanilang mga mata. Opo, uuwi na po ako. Paalam na po sa inyo. Lumapit si Alon sa kanila. Tinignan niya ang bawat isa. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Tala, maraming salamat sa lahat ha. Mag-iingat ka palagi. Sumunod na niyakap niya si Isagani.
Napilit na pinipigil ang luha. Salamat, Alon. Hindi kita makakalimutan. At sa huli si Ikong. Maigpit silang nagkamay at nagyakap. Aray, aray, aray! Nasagi mo yung sugat ko eh. Ang sakit naman. Pasensya na, hindi ko sinasadya, Ikong. Ayos na. Alam ko naman yun eh. Pero masaya ako na nakilala kita. Sana muling magtagpo ang mga landas natin. Sana makita ka namin ulit sa hinaharap, Alon. Posible ba yun, Ikong? Oo naman. Diba, at sabi ni Apong, ilang dekada lang. Ibig sabihin, posibleng buhay pa kami sa panahon mo. Talaga? Wow! Kung gano'n hahanapin ko kayo. Sana nga magkita-kita tayo ulit. O siya, tama na yan. Tara na, Alon. Oras na para bumalik. Tumango si Alon at dahan-dahang lumakad papalapit kay Apong Salumay. Biglang umatungal ang leon ng malakas. Parang nagpapaalam din ito sa kanya. Kinawayan niya ito at pinasalamatan. Pagkatapos nun, ay sumabog ang kakaibang liwanag sa kanyang katawan. At sa unti-unting paghupa nito, wala na sa harap nilang lahat si Alon. Biglang nagmulat ng mata si Alon. Nasa kama na siya sa sariling silid. Teka, panaginip ba yun? Pagtingin niya sa kanyang palad ay meron siyang sugat. Totoo! Totoo nga nangyari yun! Hindi panaginip! Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang lolo Eko. Iho, ano nangyari? Gabi pa. Ba't napakaingay mo? Lo, may napuntahan po akong lugar. Malayo po rito. Sa Ilaya po. Oo, nanggaling po ako sa Ilaya. Ano ka mo? Ilaya? Opo, nakilala ko po doon sila Tala, si Isagani, si Apong Salumay, at yung iba pang bata. Hindi mo ba naalala si Ikong? Aba, hindi ko po makakalimutan si Ikong, Lolo. Partner ko po yata yun sa pagpatay doon sa 2 itim na gabon. Malakas po yun, Lolo. Kayang-kaya po niyang bumuhat ng mabigat na Teka, paano niyo po nalaman ang tungkol kay Ikong? Humalakhak si Lolo Eko. Niyakap ng maigpit ang kanyang apo. Nang kumala sila sa isa't isa, hinubad ng matanda ang suot nitong pang-itaas na damit. Ipinakita nito ang suot niyang kwintas na may nakasabit na mutyang kulay berde at ipinakita din niya ang mahabang peklat sa likod. Lolo? Ikaw si Ikong? Ako nga. Sabi ko na magkikita ulit tayo, partner. Kinabukasan, sa pagsikat pa lang ng araw, ay dinala na ni Lolo Eko si Alon sa bahay ng isang matandang babae. Ipinakilala siya rito. Si Tala. Tumanda na ito, pero ang mga mata nito ay kasing ningning pa rin noon. Naroon din si Isagani. Mag-asawa na sila. Malungkot nilang ibinalita na matagal nang patay si Apong Salumay. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng matanda, hindi nawala ang legasiya nito. Ipinagpatuloy ni na Isagani at ng iba pang mga batang inalagaan nito ang kanyang dakilang misyon. Bumuo sila ng isang grupo ng mga magigiting na antingero at albularyo. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para protektahan ang bayan nila laban sa mga masasamang nilalang. Hindi lang yun, naging silungan din ang bahay ni na Isagani ng mga batang ulila. Mga naging biktima ng karahasan na dulot ng mga aswang na walang pinagkaiba sa mga itim na gabon. Tulad ni Apong, binuhay nila ang pag-asa ng mga batang ito, pinagtibay at binigyan ng panibagong pamilya. At sila, tulad ni Alon, sila ang susunod sa yapak ni na Isagani, Tala at Lolo Eko. Dahil doon, kahit magbago man ang panahon at ang oras, kampante ang lahat na laging may magtatanggol, laging may magpapatuloy. Dahil ang kabayanihan hindi nagtatapos at naipapasa ito. Napangiti si Alon.
Masaya siya, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang may saysay ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Isa-isa niyang niyakap ang kanyang mga naging kasama, sina Tala, Isagani, at ang kanyang lolo Eko na si Ikong. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Alam na niya ang gusto niya, ang maging katulad nila, ang maging tagapangalaga ng kabutihan. Gagamitin niya ang mutyang nasa loob niya, hindi para sa sarili niya, kundi upang tuparin ang misyon niya sa tunay na mundo. At yun po mga idol, sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Umpisahan na po. Shoutout po Jefferson Hagonoy. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Shoutout po Annabel Ana. Shoutout po Roslyn Bitang from Pascual, Batangas. Shoutout po LV Dipalan from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po Jesse Actoy from Bacolod. Shoutout po Risa Bella Rosales from Kuwait. Shoutout po at maraming salamat sa suporta, Christina Historia. Nakikinig po habang gumagawa ng tsinelas from Marikina. Shoutout po Enhor Samdalgan from Kuwait. Shoutout po Rosalinda Sanchez. Jessica Rojas from Kuwait. Jenilyn Mamanda. Shoutout po Elvira Angkot from Binangonan, Rizal. Shoutout po Wilbert Biador from Taytay, Rizal. Shoutout po at maraming salamat Milenio Batubalani from Rizal. Shoutout po Bernard Manalo from UAE. Shoutout po Jonalyn Marquez. Shoutout Nova Reyes. Shoutout po Nili Fight from Payatas, Quezon City. Shoutout po at maraming salamat Arvin Bertuccio from Dubai. Hello po sa inyo dyan sa Dubai. Shoutout po October 1983 from Hong Kong. Hello po sa inyo dyan mga OFW sa Hong Kong. At shoutout po Teresita Rosete from Maribeles, Bataan. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.